DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Hoy! Happy Tuesday sa lahat ng ating mga suki, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng mga Pilipinong nakatutok sa atin all over the world, kumusta na po kayo? Sa ulo ng ating mga balita ngayon pong 13 ng Agosto, araw po ng Martes. Binabantayang sama ng panahon o LPA, isa ng ganap na bagyo pero lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Aumento sa sahod ng mga kawani ng gobyerno, posibleng matanggap na ngayong buwan. Presyo ng bigas bababa na sa Oktubre ayon naman sa Department of Agriculture. Pinakamababa ang world unemployment rate sa mga kabataan sa loob ng 15 taon na itala. 5 bilyong pisong pondo para naman sa retro payment ng 700,000 na mga pamilyang ibinalik bilang benepisyaryo ng 4Ps. Inilabas na ng DBM. Investigasyon ukol sa Manoy Moro-Moro raid ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, inapila. Pagkamatay ng pulis sa isang rescue operation sa Pampanga, kumpirmadong resulta ng friendly fire. Nakabaril, arestado, team leader sibak naman. Heroes Parade ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo at mga atletang lumahok sa Olympics ngayong araw postponed. Kasi mamayang gabi pa ho sila darating. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang na-monitor na low-pressure area sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, lumakas pa at isa ng bagyo ang naturang LPA o sama ng panahon matapos itong lumabas ng PAR, pero wala na itong magiging epekto sa anumang bahagi ng bansa. Talip ang habagat o southwest monsoon pa rin ang siyang magpapaulan sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, uulanin pa rin ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island at Zambales, pati ng Metro Manila, Luzon, Western Visayas at Negros Island Region dahil naman sa habagat. Pinag-iingat naman ang ahensya, mga residente, lalo na sa mga lugar na posibleng magkaroon ng landslide at mga pagbaha. Mukhang yung bagyo na international na name ay Maria, yun ang nanalalasa ngayon dyan sa may bandang Japan. Bumulusok naman sa 64.9 million ang pandaigdigang unemployment rate sa mga kabataan noong 2023. Sa datos ng United Nations, ito na ang pinakamababang naitalang bilang ng mga kabataang walang trabaho sa loob ng 15 taon, kabilang ang mga hindi pa nakakabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Umaasa naman ang International Labour Organization o ILO, bababa ito sa 12.8% ngayong taon o sa 2025. Samantala nananatili namang mataas ang unemployment rate sa Arab states, sa East Asia, Southeast Asia at Pacific region. Kapag maraming mga kabataan masyadong ginaganahan na tumanggap na lang na muna ng allowance, ano ha? Malakihang tapyas naman sa presyo ng produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong araw. Sa anunsyo ng oil companies, 2.45, 2 piso at 45 sentimo ang rollback sa bawat litro ng gasolina. Habang 190 naman ang magiging bawas sa bawat litro ng diesel. Malaki rin ang rollback sa kerosene, 2.40 bawat litro. Epektibo alas 6 ng umaga mamaya ang big time oil price rollback maliban na lamang sa clean fuel na una nang nagbaba ng presyo ng kanilang produkto kanina pang alas 12:01 ng hating gabi. Ang malakihang kabawasan sa presyo ng petrolyo ay bunsod ng umiiral na recession at geopolitical tension sa iba't ibang bansa at sa bawas demand ng gasolina sa China. Abiso sa mga sineserbisyo naman ng Meralco, magkakaroon ng konting dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto.
Sinabi ng Meralco spokesperson na si Jos Aldariaga, tataas ng 0.0327 per kilowatt hour ngayong buwan. Tumbas ito ng kabuang 11 pesos and 63 centavos per kilowatt hour mula sa 11.60 nitong Hulyo. Paglilinaw naman ni Aldariaga, walang kinalaman dito ang Meralco. Bunsod lamang ito ng nagmahal na transmission charge na dala na rin ng tumataas na singil ng mga grid operator. Sa kabila nito, hindi naman daw magdudulot ng malakihang paggalaw sa billing ngayong buwan ang naturang adjustment. Wala ko kasing kinalaman sa Meralco Ano ito? Cash na transmission to. Build to up the NGCP. Tumas kasi yung transmission charge gawa ng yung tinatawag na ancillary service charge nila. Ito yung charge for contingency at saka dispatchable reserve tumaas ng more than 50%. So tumaas ng 7 centavos. Ayun, tumaas ng 7 centavos ang transmission charge. Tumaas naman ng 32.32%. Ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipa ang GGR sa 89.23 billion pesos. Mas mataas ng higit 32% kaysa sa 67.43 billion pesos sa katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara sa 81.70 billion pesos na naitala nitong first quarter. Sinabi ni Tenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line nito ng higit ng 6 na beses na isang bagong record high. Ginititenko na nakapagtala ang e-game sector ng impressive na 52% increase na nagbigay naman ng 30.85 billion pesos na kita mula sa 4.93 billion pesos lamang na naitala noong nakalipas na taon. Inaasahang mararamdaman na sa Oktubre ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hindi pa ito nararamdaman sa ngayon dahil nitong Hunyo lamang na ipatupad ang tapyas taripa sa mga imported na bigas. Paliwanag pa ni Laurel, ang ibinebenta ngayon sa merkado ay nabili pa sa mas mataas na presyo mula nitong Enero hanggang Hunyo, kaya hindi agad bababa ang presyo. Ayun. Sa pinakahuling price monitoring ng ahensya, nasa 46 hanggang 48 pesos per kilo pa rin ang presyo ng regular milled rice, habang 51 to 53 pesos naman ang presyo ng well-milled rice. Pero karamihan nun yan ay locally produced. 4:11 ang oras sa buong kapuluan. Walang magiging kapusan sa supply ng karneng baboy hanggang katapusan ng taon. Ito naman ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa kabila ng pagkalat ng African Swine Fever sa walang bayan ng Batangas. Paliwanag ni Chu Laurel, walang nakikitang shortage ng DA sa supply ng karne ng baboy dahil hindi naman ganap na ini-lockdown ang mga munisipyo na merong ASF. Ayon sa kalihim, farm-based lamang ang lockdown sa ngayon at hindi buong munisipalidad o buong probinsya, kaya may iikot pa rin namang supply. Bukod dito, sinabi ni Laurel, tuloy-tuloy din ang implementasyon ng mga programa ng DA para mapabilis ang pagdami ng populasyon ng mga baboy na cleared na mula sa ASF. Samantala, inulit din ang kagawaran na lalabas na sa susunod na Biyernes ang nasa 10,000 bakuna laban sa ASF na ibibigay ng libre sa mga apektadong lugar. Alam, pakiusap natin dito, sana magkaliwanagan ha. Sana hindi ito yung sinasabing expired na at pinahaba lamang po ang efficacy ng kumpanyang nagbenta. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Modern Sembomon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oh, good news naman para sa mga teacher ha. Iniulat ng Department of Budget and Management na tataas ng 30,000 pesos
ang entry-level pay ng mga public school teachers sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Mena Pangandaman, kasunod ito ng paglagda sa Executive Order No. 64 na nagtataas ng sahod ng mga government employees sa loob ng 4 na tranche. Ibig sabihin ito, ang Teacher 1 na may salary grade na 11 na 27,000 pesos ang tinatanggap, magiging 30,024 na sa 2025 bilang bahagi ng second tranche ng Salary Standardization Law. Pero bago ito, magkakaroon din muna ng salary increase ngayong taon na magiging 28,512 na bilang bahagi naman ng first tranche. Ayon pa kay Pangandaman, masasaklaw nito humigit kumulang sa 360,000 na mga guro sa buong bansa. Samantala, maghahain naman ng protesta ang Pilipinas kasunod ng panibagong harassment ng China sa Baho de Masinloc. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, pag-aaralan ng National Maritime Council ang ginawang dangerous maneuver ng 2 Chinese military aircraft sa aeroplano ng Philippine Air Force noong August 8. Sinabi naman ni DND Secretary Gilbert Chodoro at Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browno Jr. posible pang masundan ang nasabing insidente. Ibinunyag din ni Browner na bagamat hindi ito ang unang insidente ng dangerous maneuver, ito naman ang unang beses na gumamit ng flare ang Chinese Air Force laban sa Philippine Air Force habang nasa loob pa sila ng exclusive economic zone ng ating bansa. Bahagyang lumitaw ang bahagi ng lumubog na MTKR Jason Bradley sa bahagi ng karagatan ng Maribeles, Bataan noong kasagsagan ng bagyong Karina at ng habagat. Sa mga larawan at video mula sa Philippine Coast Guard, makikita na may bahagi ng katawan ng barkong umangat sa tubig. Dahil may nakalutang na bahagi ng tanker, tinalian na rin ito at hinila ng isa pang barko. Samantala ayon naman sa Philippine Coast Guard, walang nakikita na oil sheen sa area kung saan lumubog ang tanker at wala ring masamang amoy na monitor sa lugar. Kumpiyansa ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magiging matagumpay ang pakikipagbalikatan ng Pilipinas sa power firm ng United Arab Emirates na Emirates Nuclear Energy Corporation o ENEC. Sa courtesy call sa Malacanang ni Mohammed Al-Hamadi, ang chairman at chief executive officer ng ENEC, sinabi ng Pangulo na prioridad ng bansa ang pagtuklas sa mga posibleng paggamit ng nuclear energy para naman sa power generation. At tatandaan na nitong Hunyo, una nang nakipagpulong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naturang kumpanya at noon lamang Mayo naman ay nakipagkita rin ang Board of Investment sa nasabing UAE Power Firm para sa posibleng pamumuhunan sa Pilipinas. Pangungunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pinangunahan ang ikawalong Space Council meeting bilang pagdiriwang ng Philippine Space Week. Binigyan din ng Pangulo sa naturang aktibidad ang pagbuo at paggamit ng space science and technology tungo sa ikauunlad ng Pilipinas. Ayon naman sa Philippine Space Agency, ay pagpatuloy nila ang pagdevelop ng iba't ibang mga programa sa suportahin ng Pangulo. Kabilang narito ang multi-spectral unit para sa land assessment ng Earth observation at light noong Nobyembre ng 2023, ang Pandora Instrument at iba pang mga programa na magpapaunlad sa agham at teknolohiya ng bansa. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aba, si Vilma Santos pala may nilulutong pelikula ngayong taon. Alamin natin ang latest mula sa showbiz mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Kuya Angel. Personal ko nakausap ang star for all season na si Vilma Santos. Ayon kay Ate B, meron daw siyang gagawing pelikula this year. 2 na ang script na kanya nabasa, pero isa lang ang kanyang ipaprioridad this year. Hindi naman daw niya gustong ihabol sa Metro Manila Film Festival. Kung makakahabol, okay lang. Kung hindi, hindi lang din. Pero sa totoo lang, ang importante kay Ate B ay nagustuhan daw niya yung story ng gagawin niyang pelikula this year. Kakaiba daw sa lahat ng mga pelikulang kanyang ginawa. Samantala, for more than 6 decades in showbiz, wala na raw mahihiling pa si Ate B. Halos lahat ng role
lahat ng mga blessings natanggap niya na sa showbiz. Hindi lang sa showbiz, maging sa politika. Kaya lang, sarado pa ang bibig ni Ate B kaugnay sa mga balitang muli siyang tatakbo sa darating na eleksyon. Para kay Ate B, kaya sira-sira kung ano ang darating, yun ang haharapin niya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, mga misis sa may araw si Mister, pag-uwi galing ng trabaho, dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot na kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Mas marami pang pabahay project ang Pangulong BBM inilunsad naman sa Mindanao. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Rose? Nawawala si Rose. Ratifikado na ng Senado Bicameral Conference Committee report para naman sa Senate Bill 2455 at ang House Bill 9713 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Bill. Layan ng naturang programa na buhayin ang Self-Reliant Defense Posture Program na naipatupad ng Pilipinas noong 1970. Kung niyo pong matatandaan, isa ito sa mga isinusulong ni Senator Amy Marcos. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng gawang Pinoy ng mga sandata, sasakyan at iba pang kagamitan ng mga sundalo, mga pulis at mga tagapagpatupad na batas upang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa defense equipment ng ibang bansa. Naniniwala naman ang Committee on National Defense Chair na si Senator Jingo Estrada, bukod sa pagtugon sa pangangailangan ng national defense, makapagbibigay din ng panukala ng trabaho para naman sa mga Pilipino. Iginit naman ang Department of Budget and Management Secretary na si Mena Pangandaman na dumaan sa tamang proseso ang pagpasa ng 2024 National Budget. Kasunod dito ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na mishandled o mali ang pangangasiwa sa pondo tulad ng budget ng Department of Education na isa mano sa dahilan kaya siya nagbitiw sa gabinete. Depensa naman ni Pangandaman, nakatanggap ng malaking pondo ang DepEd na umabot ng 715 billion pesos sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program para sa matatag na programa na inilunsad ng Vice Presidente. Mas mataas ito kumpara sa 711 billion noong 2023. Una nang sinabi ni VP Sara na marami siyang dahilan kung bakit nagbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Balikan na natin ngayon si Rose Babiera. Rose, good morning. Pinuri ng trabaho party list. Si Rose Babiera. Oo. Ano ba talagang nangyayari mga kuya? Ha? Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin gamitin, ha? Pwede natin baunin proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Empleyado ng lokal na pamahalaan ng MacArthur Leyte, pinagbabarel ng riding in tandem sa Buwain Leyte. Naku, patay. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang empleyado ng lokal na pamahalaan sa Burawin Leyte pinagbabaril ng riding in tandem patay
Kinilala ng PNP ang biktima si alias Odi, 46 anyos, may asawa, job order employee ng MacArthur later, residente sa Barangay Lanawan sa naturang bayan. Nangyari ang insidente alas 6:40 ng gabi sa Provincial Road, Barangay Moging, Borawin, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamani ng sigol motorsiklo kasama ang kanyang asawa at anak papawin sa kanilang bahay ng pagsundan at pagbabarilin ng riding in tandem suspect. Tinamaan ang biktima sa iba't ibang bahay ng katawan dahilan ng agarang pagkamatay. Agad naman na tumakas sa mga suspect gamit ang sigol motorsiklo matapos ang insidente. Sa kasalukuyan, tinutugis na ito ng kapulisan. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Maupayang aga. Balikan muna natin si Rose Babiera. Ito nga po yung mas marami pang pabahay projects ng Pangulong BBM ang inilunsad sa Mindanao. Rose Babiera sa detalye. Development o DHSUD sa Mindanao sa ilalim ng mas pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at housing officials ang ginanap na groundbreaking ceremony sa Zamboanga City at Surigao del Norte. Kasabay nito ang pagbisita sa mga ongoing projects ng pamahalaan sa rehiyon. Ayon kay Secretary Acuzar, alinsunod ito sa utos ng Pangulo. Natutukan ang implementasyon ng 4PH para sa mga may hirap na mamamayan na nangangarap ng kanilang sariling tahanan sa Mindanao. Sa unang araw, nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa Vinta Residencia na kasalukuyang itinatayo sa Barangay Salaan sa Zamboanga City. Tinatayang aabot sa 6,144 housing units ang mabubuksan sa site na ito na ayon sa lokal na pamahalaan ay dream come true para sa mga Zamboangueños. Kasabay nito ang inspeksyon sa Dream Residences na isa pang proposed site para sa isa pang nakalatag na proyekto sa lalawigan. Sinundan ito ng isa na namang groundbreaking at MOA signing ng Dapa Island Residences sa Barangay Osmeña sa Siargao, ang kauna-unahang 4PH project sa Caraga Region. Bukod dito, inilunsad din ng DHSUD ang Sikat High Park Residences sa Barangay Layuhan sa ilalim ng implementasyon ng National Housing Authority. At sinuri rin ang iba pang proyekto ng NHA sa Barangay Kasaniangan para sa mga badyaw sa Zamboanga. Target ng ahensya na makapagpatayo ng 25,000 housing units sa Zamboanga. Sa ilalim ito ng 4PH program ng Pangulo. Ang mga plano at proyektong ito, pagdidiin ni Acuzar, ay patunay na walang maiiwan sa programang ito ni PBBM. Katuwang aniya ng pamahalaan ng ahensya sa pagtupad ng pangarap ng ama ng Pangulo o ni Yumaong Ferdinand Marcos Sr. na mabigyan ng sariling tahanan na ligtas at disente ang lahat ng Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Samantala, under process na ng DSWD ang retro payment naman ng naantalang education grant ng 761,140 na mga pamilya na una nang inalis bilang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PISA. Sa abisong inilabas ng DSWD, naglabas ng Department of Budget and Management o DBM na karagdagang 5 bilyong pisong budget para sa naturang programa. Una nang ipinag-utos ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang pagbabalik ng cash grant sa nabanggit na bilang ng mga pamilya matapos ang ginawang reassessment noong nakalipas na taon. Batay sa ginawang reassessment ng DSWD gamit ang Social Welfare and Development Indicators, napatunayan ng hensya na nangangailangan pa rin ang mga pamilyang ito ng tulong mula sa gobyerno. Sabi naman ng DSWD, inaasahang bago matapos ang buwan ng Agosto, matatanggap na ang retro payment para sa mga benepisyaryo ng 4PISA. Minister of Foreign Affairs ng Japan nakiisa sa BARM sa pagunita ng ika-10 anibersaryo ng signing ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Detalye na balita mula kay Jun Dimokot ang RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumassalam, Kuyang Angel. Mariing inihayag ni Minister of Foreign Affairs of Japan, Ms. Kamikawa Yoko, ang marubdob na suporta ng bansang Hapon sa Mindanao Peace Process na nakalipas sa 2 dekada. Sa isinagawang symposium and courtesy meeting ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim sa Office of the Foreign Affairs ng Japan, sinabi ni Kamikawa Yoko na ang kapayapaang tinatamasa ngayon sa Bangsamoro ay hindi lamang buong Pilipinas ang nakikinabang, kundi maging ang Indo-Pacific region. Labis namang pinasasalamatan ni Alhaj Murad
Ibrahim ang foreign affairs ng Japan sa walang humpay na suporta ng Japanese government sa peace process sa Bangsamoro. Tinalakay din at ginunita sa nasabing pulong ang pagsapit na ika-10 taong anibersaryo ng signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Chief Minister Ibrahim, makalipas ang 10 taon matapos ang formal na paglagda ng GPH at ng Moro Islamic Liberation Front ay nananatiling mahaba-haba pa rin umano ang kalsadang lalakbayin upang tuluyang may patupad ng lahat ang napapaloob sa CAB. Napakahalaga rin umano ang nalalapit na unang parliamentary election sa BARM. Dito umano masusubok ang election reforms na nakasaad sa Bangsamoro Electoral Code tulad na lamang ng anti-political dynasty provision, ang nomination ng babae sa parliamentary seats at ang reserved seats para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Habang mabagal naman umano ang pag-usad ng decommissioning ng MILF combatants at ang disbarment ng mga private armed groups sa rehiyon, ganun din ang pagbibigay hustisya sa mga war victims. Kasama ni Chief Minister Ibrahim, Putulan linya ni John. Assalamualaikum John. Sokran. Naudlot lang ang pagdating ni ang dami na nating na-excite Samantala, sa iba pang mga balita, hinimok naman ni Agriculture Secretary Francisco Tulaurel Jr. ang House Committee on Appropriations. Aprobahan ang panukalang budget ng Department of Agriculture para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ito ng 200.2 billion pesos. Labi ng kalihim na sana'y madagdagan pa ang kanilang budget para sa susunod na taon upang masuportahan ang komprehensibong investment plan at mapagandang produksyon, mapalakas ang seguridad sa pagkain at maiawan sa kahirapan ng mga magsasaka at mga mangingisda sa bansa. Sa pagdinig ng Kamara, binigyan din ito na ang mataas na gastusin sa pagtatanim at maraming taong kawalan ng pamumuhunan ang naglilimita sa potensyal ng sektor ng agrikultura. Binigyan din pa ni Secretary Laurel ang pangangailangan na matasan ang pamumuhunan lalo na sa harap ng nararanasang climate change. Pinukuin nito ang datos mula sa Philippine Statistics Authority na ang napapanahong pagtugon, partikular na sa preparasyon para sa El Nino, ay magpapagaan sa pinsala sa mga ani at masuportahan ang poultry at fishery subsectors na siya ring nakatutulong para sa pagbawi naman mula sa lugi natin sa palay at mais. Illegal structures at quarrying na nagpapatindi ng baha sa Marikina noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat pinaiimbestigahan. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonana, Richard Manang Milky. Pinaimbestigahan ang illegal construction at quarrying operations sa Upper Marikina Watershed sa House Resolution 1908 ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas. Pinaimbestigahan ang mga sanhi ng pagbaha sa Marikina City noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat. Sa budget hearing ng Department of Environment and Natural Resources, sinabi ni Brosas, kritikal ang ecosystem para makatulong sa pagpigil ng baha sa Metro Manila. Ayon kay Brosas, nasa alarming stage na ang deforestation at illegal activities sa Upper Marikina Watershed na nagpapalala ng pagbaha, nagdudulot ng paglikas ng libo-libong mamayan at naglalagay sa panganib sa napakaraming buhay. Sa budget deliberations ng DNR, 510 structures ang nag-ooperate sa protected areas at hindi napipigilan ang mga quarrying activities. Gate Brosas, dapat maaksyonan na ang naturang environmental issues dahil hindi na kayang tiisin ng ating mga komunidad ang mga panibagong sakuna. Ako si Milky Rigonana, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, para nga pala sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, huwag na hong magpasalubong na imported dahil meron po tayong equally masarap pa at talaga naman kaaya-ayang tingnan na tangerine chocolate. Ano nga ba ang tangerine chocolate? Ito po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan po ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na po yung ating mga magsasaka
ang ating mga magniniyog ng high value crop na katulad nga po ng cacao beans. At yan ang pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ayan sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas po natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangkilikin ang gawang atin, sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, binigyan din ni Senator Bongo sa kanyang pagbisita sa San Isidro, Northern Samar ang pangangailagang mapaigting ang programang pangkabuhayan sa bansa upang tulungang makabangon ang mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Senator Go, bilang isa sa mga probinsyano na ngayon namamayagpag sa Metro Manila, ipinagpapasalamat niyang pagkakataon na makapagserbisyo para sa mga Pilipino at tiniyak na uunahing parate ang kapakanan ng taong bayan at mga mahihirap. Pinasalamatan din ang mababatas ang mga lokal na opisyal na nanawagan ito ng mas pinaigting na kooperasyon para naman sa kapakanan ng komunidad. Nakabimbin ngayon sa Senado ang panukalang inihain ni Senator Go, ang Senate Bill 420 na naglalayong bumuo ng short-term employment program para sa mga kwalipikadong mahihirap na individual. Oras sa may sa batas, bubuo ng isang rural employment assistance program para mabigyan ng temporary employment ang mga kwalipikadong manggagawa. Bukod pa rito, ₱100 taas sahod naman ang sinusulong din ng Senador sa ilalim ng Senate Bill 2534. 34 na makalipas ang alas 4 na umaga, pinampiska ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang mahigit sa 1,200 kilo ng karne, gulay, prutas at iba pang agricultural products na walang kaukulang permita. Tinangka itong ipuslit papasok ng bansa. Ayon sa Bureau of Customs, walang kaukulang sanitary at phytosanitary import clearance wala sa Bureau of Animal Industry o BAI, Bureau of Plant Industry o BPI at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga produktong kanilang nakumpiska. Isang shipment na dala umano ng isang Japanese national ang hinarang ng mga tauhan ng BOC na iya at ng Department of Agriculture noong August 8. Nasa shipment naman ang 527.10 kilos ng karne ng baka, 26.5 kilos na karne ng manok, 60 piraso ng itlog, 57.1 kilos ng iba't ibang prutas at gulay, at 57.10 kilos ng fishery products. Kinabukasan, isang shipment din mula naman sa isang paserong Hapon ang kinumpiska din ng BOC. Laman naman ito ay 140 kilos ng meat at meat products, 10 pirasong itlog, 165 kilos ng prutas at gulay, at 265 kilos ng iba't ibang fishery products. Iginit ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang kahalagahan ng ugnay ng ahensya at ang gobyerno upang maging matagumpay ang kampanya laban sa smuggling. Ayon kay Rubio, resulta ito ng pinaigting na partnership sa pagitan po ng BOC at ng DA upang matiyak ang ating border o ng ating mga border control operators na mapoprotektahan ang pagpasok ng mga unauthorized good na maaaring may dalang panganib hindi lamang po sa kalusugan kundi maging sa ating lokal na industriya ng paghahayupan. Congratulations sa mga taga-BOC na iya. Kay Attorney Mapa, isa na po kayo. At saka syempre kay Dr. Yeye Manawis. Yan po sa NAIA. Alas 4:36, 27 anyos na electrician patay sa aksidente ng motorsiklo sa Alumino City, Pangasinan. Ako, ingat ho tayo. Ang dami na didisgrasya ho sa motorsiklo. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan, itsikaimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa Western District Hospital sa Alumino City ang biktima na nakilalang si Jefferson Bigay Tikagan, 27 anyos, binata, electrician at residente ng barangay Baybay, Sursual, Pangasinan matapos na bumangga ito sa konkretong poste sa gilid ng National Highway sa barangay Victoria ng nasabing lungsod. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, naganap ang aksidente bandang alas 5:30 ng hapon kung saan umano ay mabilis ang patak
takbo ng biktima sa kanyang motorsiklo at pagdating sa lugar ng aksidente ay na-lose control ito sa manubela sanhi ng pagbangga niya sa poste. Walang suot na helmet ang biktima kaya napuruhan ito sa ulo. Dagdag pa sa report na nagpositibo ito sa alcohol threat. Ito si Freddy Fajardo Aris, 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Inilatag na ng SM Group ng Pamilya C ang kanilang investment sa pagsusulong ng sustainable at greener future para sa bansa. Ayon kay Jessica Biancasi, Lead Executive for Design, Innovation and Strategy ng SM Prime Holdings Incorporated at SM Development Corporation, sentro ng kanilang investment decision ang environmental, social at governance factors. Dalingan niya ito sa investments ng SM sa Sustainable Development Goals na pakikinabangan maski ng susunod na henerasyon. Binigyan din pa ng Batang C na tugon din ang inisyatibang ito sa mga pangunahing isyong pangkapaligiran, kabilang ang climate change, pollution, deforestation at energy efficiency at waste management. Natatandang nagmula ang 25% ng kuryente ng SM noong isang taon sa renewable energy at nakapagpa-recycle din ito ng 14.2 million cubic meters ng tubig. Maayos din itong napampangasiwaan ang 165.7 million tons ng basura, 92.7 million tons ng mga na-dispose at 13% naman ang na-recycle habang 5% naman ang na-compose. Sinabi din ng SM Development Corporation na yung pong reclamation project nila dito sa Manila Bay ay sinisigurong ito po ay environmental friendly at gumagamit ng mga makabagong teknolohiya na makatutulong para mapangalagaan ang kalikasan. Tinimok naman ni Agriculture Secretary Francisco Tulorel ang lokal na pamahalaan ng Batangas na apektado ng African Swine Fever magdeklara na ng state of calamity para mapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa problema. Sa pagdinig ng Kamara sa panukalang pondo ng ahensya, sinabi ng kalihim, tanging Kalatagan Batangas pa lamang ang nagdedeklara ng state of calamity. Sa kabila na apektado pa rin ang ASF ang bayan ng Lian, Lobo, Rosario, San Juan, Tuy at saka ang Lipa. Sinabi ng kalihim na nagsagawa na rin sila ng checkpoint sa mga apektadong barangay upang makontrol ang movement ng mga produktong baboy. Magandang umaga nga pala kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang most wanted person na dakip sa magkahiwalay na pagkakataon sa bayan ho ng, o sa dalawang hiwalay na bayan sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Nasa korte ng Bataan PNP ang dalawang wanted person na may mga kinakaharap na mabigat na kaso sa batas na naaresto ang mga ito sa magkaiwalay na lugar sa lalawigan ng Bataan. Unang naaresto ang isang top 1 most wanted person sa barangay Magsaysay, Dinalupihan, Bataan na may kasong Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 na may inirekomendang piyansa na 300,000 piso. Sumunod na nadakip ang isang generated most wanted person e-warrant system na may kasong Acts of Lasciviousness, Republic Act 7016 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa naman ito na 200,000 piso. Samantala, pinuri ni Bataan PD Canar Parmetria ang kanyang mga tauhan kaugnay sa pagkakadakip sa naturang mga akusado. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny. Sinisisi ng isang mababatas ang mabagal na aksyon ng Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, napigilan pa sana ang paglobo ng kaso bago pa man ito napalala ng bagyo at ng habagat kung agad na naaksyonan. Sinabi ni Garin na dapat na nakapreposisyon na sa mga health center, evacuation center, mga gamot laban sa leptospirosis tulad na lamang ng doxycycline. Libre naman daw itong ipinamimigay ng gobyerno. Pero dahil sa isinagawa lamang ang distribusyon, kapag meron pong bagyo, hindi na ito nakakarating sa mga apektado nating kababayan.
sila. Ang dapat nun, aggressive. Ang daming health workers, ipadala ka agad sa lugar, tapos nandudun dapat ang gamot. Hindi na pahirapan pa, magre-request ka pa, kukuha ka pa, magbibigay ka pa ng proof na nabahaan ka, because it defeats the purpose. So this is a failure of appropriate and adequate public health communication. Sa datos sigarin mula Enero hanggang Hulyo na itala ang 162 namatay dahil sa leptospirosis at umabot naman sa 1,444 ang kabuang kaso. Sabi ni Garin, maraming dapat na ipaliwanag ang Department of Health sa sandaling sumalang ang 2025 budget ng kagawaran. Pero walang kakulangan ng hospital beds para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Tiniyak naman ito ng Department of Health spokesperson na si Assistant Secretary Albert Domingo. Kabala ng napaulat na beyond capacity na ang National Kidney Transplant Institute at pagdagsa naman ng mga pasyente sa San Lazaro Hospital. Ayon kay Dr. Domingo, inactivate na nila ang surge capacity plan, partikular na sa National Capital Region para matugunan ang patuloy na pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa capacity plan, maglalaan na niya ng mas maraming hospital beds na irereserba para sa mga may a-admit na may kasong leptospirosis. Sa kabila nito, magugunitang pinayuhan din ng Department of Health ang mga pasyente na magpagamot na lamang sa ibang ospital na may kapareho namang kakayahan. Inirekomenda ni Health Secretary Ted Herbosa sa mga lokal na pamahalaan na magpataw ng parusa sa mga nagsiswimming o mga naliligo sa baha sa panahon ng tag-ulan. Kasunod dito ng paglobo ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Matapos nga malawakang pagbaha dahil sa habagat at bagyong Karina. Iginit Herbosa na kaya namang maiwasan ang leptospirosis kung walang lulusong sa tubig baha. Plano ng kalihim ng Department of Health na kausapin ang Metropolitan Manila Development Authority at mga local government units na magpasa ng ordinansa na nagbabawal sa paglangoy, paliligo at pagbababad sa tubig baha. Samantala, kinumpirma rin ni Herbosa na nakapagtala na sila ng 4 na nasawi dahil naman sa leptospirosis. Umabot na rin sa epidemic threshold ang kaso ng leptospirosis sa mga binahang lugar. Patuloy natatanggap ng mga pasyente ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI kahit lampas na ito sa kanilang kapasidad. Ito naman ang pinahayag sa DCRH at radyo natin ni NKTI Executive Director Dr. Rosetta Liquete. Masunod ang pagdagsa ng mga pasyenteng nadapuan ng leptospirosis dala ng nagdaang bagyo at nagpalakas naman sa habagat. Ayon kay Dr. Rose Liquete, nasa mahigit 70 na ang pasyente nila na may leptospirosis batay sa tala nitong nakalipas na 3 araw. Matatandaan na ginawa ng ward ng NKTI ang isa nilang gymnasium dahil nga sa pagdami ng mga pasyente. Beyond the capacity na kami, kaya nag-open uli kami ng gym. May isa pa kaming area na ginawang lepto ward na rin. Kasi 70s kami the past 3 days May uuwi, pero ilan lang naman ang uuwi, tapos may papasok na naman. Hindi na kami nag-turn down. Kailangan talaga alagaan muna, bigyan ng pangunang lockdown. Doc? 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umapil na naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Marvers na maimbestigahan ang ikinasang raid sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kung saan nagkukubli umano ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod nito ng alegasyon ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ na nagangalang Arlene Stone. Ayon kay Stone, scripted ang ginawang pagsalakay ng National Bureau of Investigation o NBI sa compound at may kaugnayan umano kay Kibuloy si NBI Region 11 Director Archie Albao. Iginit ni Barber, seryoso ang naturang alegasyon at dapat itong sagutin ni Albao upang lumabas ang katotohanan. Para naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, kailangang magkasaan ang investigasyon upang matiyak na ang pagiging patas ukol sa naturang usapin. Kinumpirma naman ng PNP na resulta nga ng isang friendly fire ang pagkamatay ng isang pulis na nadali sa isang rescue operation sa Angeles City, Pampanga.
Ayon kay Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, positibong napatunayan sa ballistic examination at autopsy report na mismong Kabaro ang nakapatay at nakabaril dito. Lumutang at umami na rin sa investigasyon ang isang bagitong pulis na sinasabing nakapatay kay Sergeant Nelson Santiago at nakasugat din kay Police Chief Master Sergeant Eden Acad. Agad naman itong isinailalim sa inquest proceeding at ngayon naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Samantala, sinibak naman ang team leader pati na ang buong operational unit ng naturang rescue operation. August 3 ang salakay ng PNP ang isang bahay sa Angeles para iligtasan ang dalawang babaeng Chinese na dinukot umano ng dalawa ring Chino. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa ating mga suking tagapakinig dyan po sa San Diego, California. Ating Midnight Singers. Kay Boss Manny at saka kay Tita Cora. Si Sir Junior Bao, the Debonair. At saka siyempre si Ma'am Lloyd. At si Tita Linda at si Kuya Art. Ingat po kayo dyan. Pero teka muna, may nagbe-birthday ngayon. Ayun! Ang nagbe-birthday ngayon ay ating kaibigang si Dr. J.R. Ranyola. Mayor po ito dyan po sa Bohol pero nag-resign para nga po makabalik ho sa kanyang passion na magsulong ng transparency sa budget deliberation. Happy birthday kay Dr. J.R. Ranyola. Tapos ay teka nga pala, madami nagtatanong, may winner na po yung ating mahiwagang tunog. May nakadali na po ng 7,000 si Remedios Ibanez ng Cainta, Rizal. Congratulations kay Remedios Ibanez. Nadali niya ang 7,000 sa ating mahiwagang tunog. Ang tamang sagot lamang ho doon, lens po ng DSLR. Yung camera, DSLR camera na nilalagyan ng cover. Yun ho yung tunog nun. Di ba sabi ko, kuya, parang bilog. Ginamit doon sa photo contest ng PAGCOR. Di obvious camera, di ba? Sinisecure niya ho yung lens. Kasi syempre, pagkatapos mong mag-photoshoot at di ba, lalagyan mo ng cover yung lens para maproteksahan. At pagkatapos na, tsaka ka magsi-shield bath soap. Maliligo ka. Kasi nag-picture-picture ka sa labas eh. Ano nga bang ibig sabihin po ng DSLR? Banggit tayo ng banggit. DSLR. Ang ibig sabihin po ng DSLR ay Digital Single Lens Reflex Camera. Ayan. Digital Single Lens Reflex Camera. Sa amin sa Ilocos digital. Digital Single Lens Reflex Camera. Alam ba ninyo na ito ay naimbento noong pang 1975? Katagal na At ang inventor po nito ay isang innovator na 24 years old lamang sa Rochester, New York, dyan po sa Eastman Kodak Research Laboratory. Yan. Ang inventor niyan ay si Steve Sasson. Ayan. Kabata, kaya dapat. Kita nyo, ang laki pala ng DSLR nung unang panahon. Ngayon, paliitan, di ba? Maganda umaga, Pilipinas! Magkakaroon naman ng National Scientific Congress September 11 to 13 ang ISAAS. Ito po ay ISAAS 2024 National Scientific Congress sa September 11 to 13 sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet. Ang tema, Resilient and Sustainable Agriculture, Uniting Science, Technology, Innovation, and Policy. Ayan, doon sa mga eksperto ho natin. Attend ho tayo sa naturang konbensyon. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa science na lang din tayo. Ito, produkto po ng napakahabang clinical trial, ang Ultabio. Ang Ultabio po ay nagtataglay ng postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Yan po ay inaral ng mga Hapon sa napakahabang clinical trial. At ang bawat kapsulo po ng Ultabio ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma.
Kaya may kakayahan ho talaga yan na pagpasok ko sa ating katawan, ina-activate po yung immune system ng ating katawan, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan ho naman nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya hindi lamang ho tayo tinutulungan ito na magkaroon ng magandang tulog, binibigyan pa tayo ng bagong lakas para sa pagharap natin sa mga bagong hamon ng bukas. Ayan po ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung pero ho kayo mga katanungan pa, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Ayan available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po sa Theoxis Adventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Ang ating mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi dapat gamitin panggamot, hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Rider ng motorsiklo patay matapos sumalpok sa isang van sa Davao City. Naku, motorsiklo na naman. Detalye ng balita mula kay Jun Siter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang driver ng motor matapos sumalpok sa gilid ng isang van sa Sirawan, Davao, Cotabato Road, Maharlika Highway, Davao City, dakong alas 5:38 ng umaga, Agosto 12, 2024. Ang biktima ay nakilalang si Jovin Montalvo, 25 anyos, nakatira sa Purok 2, Labon, Sulop, Davao del Sur. Ayon sa report, binabaybay ng motorsiklo ang Davao, Cotabato Road, Maharlika Highway, Davao City mula sa Binugaw patungong Turil direksyon habang ang Toyota Hi-Ace van na minamaniho ng isang hajib na guib tubong Ninoy Aquino Avenue, San Dionisio, Parañaque City ay nasa kabilang lane. Pagdating sa pinangyarihan ng aksidente, bumangga ang harapang bahagi ng motorsiklo sa gilid ng bahagi ng van. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang driver ng motorsiklo. Sinubukan pang iligtas ng mga paramedics, ngunit wala nitong pulso at binawian ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan nakakulong na ang driver ng van at nasa kustodiya na ng kapulisan ang kanyang sasakyan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Jun Suter. Baka nga pala kayo gumagamit po ng colchicine. Colchicine, yan sa mga kagout. Sa mga may problema po sa gout. Pinatitigil po ng Food and Drug Administration ang distribusyon at pagbebenta ng anti-gout medicine na Colchicine 500 microgram tablet. Pero ito yung mga lot number lamang PE09P at saka yung PF03P. Ang colchicine po ay panlunas sa acute gout at short-term prophylaxis naman na may allopurinol at uricosuric drugs. Ang paliwanag po ng FDA, wala kasing sapat na aktibong pharmaceutical ingredient ang gamot at posibleng magdulot ito ng underdosing at makasama pa sa mga pasyente. Ulitin ho natin, ang tinutukoy lamang ho nito ay yung may lot number na PE09P at PF03P. Hindi naman po lahat. Baka mamaya kalahon yun yung lahat pinipigilan. Pagbabor ng OSG at ang Department of Justice sa ICC, pinestyon ni Senator Bato de la Rosa, nagbabala ito ng constitutional crisis. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa 28 Raymond. Questionable para kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang taliwas na pahayag sa publiko ni na Solicitor General Menardo Guevara at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil sa isyu ng International Criminal Court o ICC kumpara sa mga naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni De La Rosa na malinaw ang mga naging pahayag ng Pangulo na hindi nito kinikilala ang ICC at hindi magko-cooperate ang gobyerno sa kanila. Ngunit sa pahayag ni Guevara at Remulla, hindi nila haharangin ng pagpasok dito ng ICC para mag-imbestiga. At kapag may warrant of arrest laban sa mga inakusahan ng kasong crimes against humanity na kinabibilangan ni na dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa, ay maaari itong isilbi ng International Police Organization o Interpol. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President
Nagbabala ito na maaaring humantong sa constitutional crisis dahil ayon sa pananaw ng mga eksperto sa international law ay hindi maaaring ipatupad sa Pilipinas ang desisyon ng ICC dahil una sa lahat ay hindi na tayo miyembro nito. Giit ni De La Rosa, nakahanda sila ni dating Pangulong Duterte na humarap sa anumang kaso, ngunit ang warrant of arrest ay dapat galing sa isang lokal na korte. This is not merely an issue of the ICC against former President Duterte. This is in fact a looming constitutional crisis. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberenya? O hahayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay? May sakuna po na nagbabadya at ito ay paparating at abot tanaw. Nasa atin po ang pagpapasya. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, nanumpa na bilang mga miyembro naman ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD ang 43 mga opisyal mula sa iba't ibang lokal na mga political parties. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa bilang mga miyembro ng partido sa isang simpleng seremonya. Ginanap ito sa Social Hall ng Speaker's Office sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Speaker Romualdez ang pagsali ng mga bagong miyembro sa kanila ay pakikisa sa pagnanais na mapagandang buhay ng bawat Pilipino alinsunod sa pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung bagong Pilipinas. Malaking bahagi ng mga nanumpa bilang miyembro ng Lakas CMD ay mga tagalalawigan ng Quezon. Ilan sa mga nanumpang bagong miyembro ay sina Mayor Aniano Ariel Wagan, Councilors Mario Guse, Manolito Petiño, Carlos Dimaano, Hedilita Magsusong at marami pang iba. Tatlong resolusyon naman ang pinagtibay ng Kamara de Representantes na bumabate at kumikilala sa double Olympic gold medal winner na si Carlos Edrel Yulo, bronze medalist na si Nesty Alcaide Petesio at Ira Cordero Villegas, at sa iba pang mga atleta na kumatawan ng Pilipinas sa 2024 Summer Olympics sa Paris, France. Kasama sa pinagtibay ng Kamara ang resolusyon na nagagawad ng Congressional Medal of Distinction kina Petesio na nanalo ng bronze medal sa 57 kg boxing event at Villegas na nag-uwi naman ng bronze medal sa 50 kg boxing competition. Noong nakarang linggo, pinagtibay na ng Kamara ang House Resolution number 1864 na nagagawad naman ng kay Yulo ng Congressional Medal of Excellence, ang pinakamataas na reward na ibinibigay ng Kamara sa mga Pilipino achievers sa larangan ng sports, pagnenegosyo, science at arts and culture. Samantala, ipinabot naman ni Speaker Romualdez ang taus-puso nitong pagbati sa mga atletang Pilipino sa kanilang makasaysayang paglahok sa 2024 Paris Olympic Games. Ayon kay Speaker Romualdez, isang malaking tagumpay ang pagtatapos ng Pilipinas sa ika-37 pwesto sa buong mundo na meron 2 gintong medalya at 2 bronze medals. Refleksyonan niya ito ng indomitable spirit at hindi matitinag na dedikasyon ng mga atletang Pinoy na may wagayway ang bandila ng Pilipinas. Sinabi ng leader ng Kamara de Representantes, nararapat lamang na ipagdiwang ang kanilang tagumpay dahil halos isang siglong hinintay ng Pilipinas bago nakagawa ng medal tally ang bansa sa larangan ng Olympics. Kinilara ni Speaker Romualdez ang iba pang mga atleta gaya na EJ Obiena at Bianca Pagdanganan na muntik na rin makakamit ng medalya pero naging inspirasyon ng milyong Pilipino ang kanilang pagpupunyagi. Oy, baka nga pala kayo naghahanap din ho ng magandang investment opportunity ha. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty. Pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon ha. With easiest term, abay 5% lamang down payment, pwede pang gives. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito po yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige dyan po sa Central Luzon. Ayan ha. Kaya mantakin ho ninyo. Pag labas ho ninyo ng bahay ho ninyo, nandyan na kaagad sa loob ng township ang eskwelahan, ang simbahan, ang munisipyo,
at iba pang mga amenities. Kaya hindi nyo na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Ayan, ha? Kaya kagandahan nito, napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark Development, Clark International Airport pala. Ayan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse. Kaya bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Umaga, Pilipinas! NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. October ho kasi yung filing, umpisa na rin ho yan ang election period. Ganito po Sir Angel. Opo. Meron pong batas, meron pong provision sa Republic Act 9369. Ano po yun? Yung automation law na nagkaroon din po ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec na pag nag-file po ng candidacy ang mga kandidato sa October 1 to 8, sabi po ng Korte Suprema hindi pa po sila kandidato. Kaya po kung sila iikot, mangangamay, sabihin na natin mag-aabot ng kung ano-ano o lalabas sa mga pangalan nila, mga pagmumukha nila sa EDSA o kahit po dyan sa mga telebisyon, radyo, hindi pa po sila kandidato, wala pa po silang nilalabag. Ang election period po, Sir Angel, ay magsisimula 120 days before the election. So more or less sa January po yan, pero sila po ay kandidato pa, sabi po ng Supreme Court, 90 days before the election o 10 araw bago ang halalan kapag national position at 45 days kapag ka naman po local position. Ayon. So yung mga ban, halimbawa yung gun ban, yung ban on transfer, hindi pa magyayari yan by October? Hindi pa po. Yan po ay mangyayari pa po sa mga bandang Enero pa ng 2025. At least nagkaliwanagan, kasi ang dami na nagwo-worry. Akala nila, iiral ng gun ban starting October. Ayun. Opo. Pero kailan... Siyempre kahit nga... Kailan sila mag-a-apply for exemption? Ang start ng application? Ganito po, aagahan po namin yung mga application for gun ban exemption, yung po mga application for exemption para sa public works, o halimbawa application for exemption para sa social services, mas maaga po natin gagawin. Siguro po ito mga bandang November, pag-a-apply na natin sila ng mga exemption upang yung proseso naman mabilis at the same time, makuha kaagad nila bago man lang pumasok ang election period. Ang approval po ay sa regional office ng Comelec o national pa rin? National po kapag ka po mga security agencies, yung mga local lang, pwede po dyan sa mga regional offices namin. Subalit kapag po kasi security guard, security contingent ng mismo mga kandidato, kasama na rin po yung mismo mga national positions, ay lahat po dito sa main office ng Comelec ang application. Pati ho yung mga VIP security companies? Yes po, dito po lahat sir sa main office ng Comelec. Meron po tayong tinatawag na Gun Ban Committee at yung Gun Ban Committee po ang nag-i-issue ng exemption. Although, Sir Angel, meron po tayong mga listahan din na mga automatically exempted na hindi na nila kinakailangan pang mag-file ng application pero meron tayong resolution na automatically ini-exempt na natin sila. Katulad po halimbawa ng mga judges o mga justices o katulad po ng mga secretaries, undersecretaries, assistant secretaries ng cabinet. Yan po, automatically exempted po sila. Yung mga piskal kasama? Ay, opo, sinama po natin ang mga piskal at gusto po natin i-expand katulad po halimbawa nung Judicial and Bar Council, gusto na natin i-exempt. Yung mga sheriff na mga coach, plano po natin i-exempt na rin sila sapagkat syempre dahil sa nature ng kanila pong trabaho. Okay. Pero again, by January pa ho, iiral ang gun ban. Ang processing ng application, ang sabi po ni Chairman, ay mag-i-start ng November. Ayan, para hindi lang magkalituhan. Ang katapusan ng filing ng ang tawag dito, para sa paglahok sa eleksyon, voters registration, September. Next month. Sa registration of voters po natin ay hanggang September 30 lamang, Sir Angel. At wala po tayo plano mag-extend
ng ating application for registration, transfer of registration, pagpapare-activate ng kanilang registration o pagpababago ng mga datos o anumang item doon sa kanilang registration hanggang September 30 na lamang po lahat. Walang bakit yung iba daw, Chairman, naghahanap ng affidavit? Kailangan pa ba ng affidavit pagka ikaw magpapatransfer? Ay, hindi po. Wala na po kailangan. Form lang po for transfer of registration. Siguro po, yung sinasabing affidavit, hindi po affidavit yun. Dapat po, halimbawa, Sir Angel, kayo ay lilipat, dapat yung lang ID na ipapakita ninyo ay meron pong address. Yung valid government ID ay may address doon sa lugar kung saan kayo lumilipat. Kung hindi naman, barangay certification po ay tinatanggap, sabi ng Korte Suprema, dapat tanggapin yan doon sa lugar kung saan sila lumilipat. Barangay certification, ha? Hindi po sedula, ha? Ayan, baka yung iba, pipilit yung sedula. Hindi na tinatanggap ang sedula. Tama po kayo, Sir Angel, wala po na tayong tinatanggap. Although yung NBI clearance, yan po ay tinatanggap, may picture po kasi. Pero yung pong barangay certification, although alam natin to a certain extent, minsan, naaabuso kasi kahit sino lang ma-issuehan. Kaya lang, sabi ng Korte Suprema, hindi naman pwedeng mag-impose ka ng ID lamang sapagkat hindi lahat ng mga kababayan natin ay nakakakuha ng government-issued ID. Yung national ID, pwede? Ay, pwede po ang national ID kung sakaling kayo na-issuehan ng national ID. Pero kung yung stub lang, ay hindi po natin matatanggap pa yung stub na papakita nyo bilang ebidensya na kayo ay dito na nakatira sa lugar kung saan kayo nagpapatransfer. Anong stub? Yung stub ng national ID? Yung hindi pa Opo. Plastic? Opo, yung pong stub pa ng national ID, Sir Angel, siyempre po yun, wala pa kasing picture yun, kaya hindi ma-identify kung sino mismo yung tao. Okay. Chairman, pahabol ko lang po ito. Meron pa daw kayong tutukuyin at hahabulin ng mga involved doon sa kaso po ni dating Chairman Andy Bautista. Ilan ho sila? Sir Angel, medyo inaalam pa natin kung ilan yung maaaring maimbestigahan, maisama kung sakali magkakaroon ng kaso. Sapagkat nabigyan po tayo ng gabay nung kanilang indictment na tinatawag doon sa Amerika nung i-charge nila ang ating dating chairman at mga tatlo pang tao. Sapagkat alam niyo po, to a certain extent dapat din natin tingnan niya sapagkat parang unfair naman kay Chairman Bautista kung siya lang kung madidemanda. Samantalang may akusasyon po, may aligasyon ng Amerika doon sa kanilang indictment at napaka-specific, Sir Angel, merong tax fraud na pinanggalingan kuno, sabi po ng US, DOJ, ng pondo. At the same time, meron po tinatawag na pagja-jack up o pagtataas ng presyo ng mga counting machines na dadagdagan daw po ng $60 ang bawat isang counting machine. Ay yung mukhang yung tinutukoy ay additional 70,000 na machines po yun, Sir Angel. At gusto po namin tingnan sapagkat kapag po ang total po niya, mahigit 1 billion po, Sir Angel, yung sa pag-jack up pa lamang noong mismong mga makina na yan. Kaya napaka-importante alamin namin paano nagkagaroon at bakit bakit binigay ang buong 700 million na samantalang VAT exempt ang COMELEC, bakit ibinigay yon sa dati naming provider. So dapat po namin alamin yun, Sir Angel, sino, ano ang punot dulo na lahat, totoo ba yan? Sapagkat nakakahiya rin po, Sir Angel, sapagkat ang Amerika may mga dokumento, ang Amerika may akusasyon, may allegation, tapos ang Pilipinas, ang COMELEC, hindi man lang kami kikilos. Hindi po dapat mangyari, nakakahiya po sa sambayanan. Hala, di kung kamala-mala nito, ang dami palang hahabulin dapat, Opo, Sir Angel, sapagkat bigla na lang po kasing binigay yung 700 million, samantalang ang nagsabi na ng batas, tax exempt ang COMELEC. Pagkatapos binigay natin yung pera doon sa mismong provider at yung po yung sinasabi ng indictment na US, ibinigay yung pera nang hindi dapat maibibigay sapagkat tax exempt nga ang COMELEC. Kailan ho mangyayari, ongoing na yung investigasyon, Chairman? Ay, opo, sapagkat simula pa po noong October 2023, Sir Angel, tayo po yung nag-create na ng 11-man panel upang alamin yan. Kaya lang po, at that time, medyo kulang ang aming mga informasyon. Subalit ito po, nung lumabas yung indictment sa Amerika, kami po yung nabigyan na ng kaliwanagan. May kopya na rin ho kayo ng mga papeles na binabanggit ho ninyo? Ngayon po kaagad natin pinakuha kaagad nung over the weekend at saka ito po kahapon sapagkat tinignan namin lahat yung mga dokumentong binabanggit, kinumpara po namin at the same time na madali po kasing tingnan, hanapin sapagkat yung mismo indictment ng Amerika napaka-specific lalo sa date, lalo sa exact amount na binanggit. Wow!
malamang sumabit yung back at saka yung mga nag-aproba. Basta po ito ang ating pong commitment sa sambayanan, pangako po natin na ito po ay wala po tayong sacred cows na tinatawag. We will not leave any stone untouched sapagkat alam niyo po, pondo po yan ng sambayanan. Napakadaang milyon po yun, kaya po hindi natin pababayaan na basta na lamang po lilipas o magkakalimutan doon sa bagay na ito. Chairman, maraming salamat. Abangan ho namin yung pong magiging resulta ho at saka magiging listahan ng mga hahabulin po ho natin dyan po sa kasong yan. Maraming salamat po for joining us. Thank you. Maraming salamat po si Angel. Mabuhay po. Ingat po kayo. Si Comelec Chair George Garcia. Magandang umaga, Pilipinas! Nako! Marami-raming ang nanginginig ang tumbo ngayon. Siguro nila. Ando na si Andy Bird sa ibang bansa. Mukhang makakapwera na tayo. Ano ha? Sino-sino ba yung mga naging bahagi po ng komisyon ng kapanahunan po ni Andy Bird? Abangan ang susunod na kabanata. Ratifikato na ng Senado ang Bicameral Conference Committee report para sa Senate Bill 2455 at House Bill 9713 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Bill. Ang naturang panukala ay pangunahing sinusulong ni Senator Amy Marcos na naglalayong buhayin ang Self-Reliant Defense Posture Program na naipatupad ng Pilipinas noong 1970s. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng gawang Pinoy ng mga sandata, sasakyan at iba pang mga kagamitan ng mga sundalo, mga pulis, tagapagpatupad ng batas upang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa defense equipment ng ibang bansa. Naniniwala si Senator Jinggoy Estrada, ang chair ng Committee on National Defense, na bukod sa pagtugon sa pangangailangan ng national defense, nakapagbibigay din ng panukala ng trabaho para sa mga Pilipino. Ako pumapalakpak yung mga taga-Danao nito, ano ha? O nga naman, ang gagaling ng mga taga-Danao sa production po ng ng mga baril natin, ano ha? Yung bang, ini-export pa eh. Nga lang, hindi marehistro dahil paltek, ano ha? Pero with this development, mapapabilis na ho siguro yung pagpapalakas natin sa ating production po ng mga armament, ano ha? Siyempre, yung Arms Corps. Alam ba ninyo yung mga produkto po ng Arms Corps tinatangkili kahit sa Amerika. Ano? Pagkatapos dito ho sa atin, hindi ho natin masyado nabibigyan ho ng emphasis dahil wala nga pong volume ng production. Kaya kulang yung ano tawag dito? Para maging global, ano ha? Kasi may mga requirement to yung batas eh. Pero dito ho sa pagpapatibay ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Bill, sisigla po ang ating lokal na industriya. Umaga, Pilipinas! Alas 5:15. This time check is brought to you by Masyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8:19 ang oras sa buong Kapuluan. Kasama na natin si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning! Good morning, Sir Angel. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. At sa ngayon nga, wala na tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung LPA po kahapon, lumabas na ito. Bagamat naging bagyo man, ay wala naman ito epekto sa ating bansa. Papatungo na ito sa may bahagi ng Japan. At sa kasalukuyan, habagat pa rin na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa Ilocos Region, sa Batanes, sa Babuyan Islands, at sa lalawigan ng Zambales. So sa mga binanggit mo pong lugar, malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan ng may mga kalat-kalat na pagulan, pagkinat pagkulog. Dito sa Kamaynilan, as of 5 a.m. wala na po tayong nakataas na thunderstorm advisory for Metro Manila. So, ibig sabihin, wala naman po tayong inaasahang mga early morning rain showers. Pero posible mamayang hapon hanggang sa gabi ang mga isolated thunderstorms. Dulot po yun ng mga localized thunderstorms na dala rin ng habagat. At sa iba pang bahagi na ating bansa, generally fair weather tayo, lalo sa may bahagi ng Mindanao. Pero asahan pa rin natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Wala po tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga kababayan natin maglalayag sa ating mga karagatan ay likas naman pumalaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin pa nating bansa.
Kanya po lagi natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat ka, Obet Badrina ng Pag-asa. Pero ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon pa rin ang proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Walang magiging kakapusan sa supply ng karneng baboy hanggang katapusan ng taon. Yan po naman ang sabi ng Department of Agriculture. Pero ang presyo ng kamatis sa Nueva Vizcaya bumagsak ng halos 10 to 35 pesos na lamang per kilo. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, Ariston 25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Bumagsak na sa 10 hanggang 35 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis mula dito nga sa mga inaani ng mga local farmers sa bahagi ng mga karatig lalawigan sa dito sa Northern Luzon, lalo na sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Sa dating presyo nito na umakyat ng 80 hanggang 120 kada kilo mula sa farm gate nito. Paliwanag ni Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center Manager Gilbert Cumilla, ito'y dahilan sa umaani na rin ang Southern Tagalog Region. Kung dati-rati sa bahagi ng Norte kumukuha ng ani ang mga buyer mula sa South tulad ng Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan at maging ang Metro Manila. Biglang sumipa ang presyo ng kamatis dulot ng pagtama ng bagyong si Karina na nagdulot ng matinding baha sa maraming mga lalawigan. Kabilang sa bumaba na ang presyo ay ang repolyo, pechay at ang mga gulay mula naman sa Bagyo. Nitong naalipas na araw, bit-bit nitong si Joel Donato mula sa Nueva Vizcaya ang kanyang mga inani na mga kamatis. Dinala na lamang nito sa bahagi nga ng palengke ng Bambang. Nang walang bumibili ay pinamigay na lamang nito ang nasa 70 crates ng mga kamatis at dito nga dinagsa ng mga kababayan natin. Kada puhunan sa bawat isang ektarya ng taniman ng kamatis ay naglalaro sa 70 to 80,000 pesos. Mula rito sa Nueva Vizcaya, ito si RH25 Grace Vera Sansano para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Nako, ganun pa ng sitwasyon, pinamimigay na lang. Pila naman na dagdag na pondo ang Department of Agriculture para sa susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, kukulangin kasi ang 200.1 billion pesos na pondo na nakapaloob sa ilalim ng panukalang 2025 national budget para mas mapababa pa ang kasalukuyang 213 billion pesos na pondo at ang hiling ng ahensya na 513 billion pesos naman para sa 2025. Ayon kay Laurel, ihihirit nila ang dagdag na budget pagdating sa Bicameral Conference Committee kung hindi man mapagbigyan ang kanilang original proposal ay kahit maging 250 billion pesos na lamang daw. Paliwanag ng kalihim, sakali namang hindi maging sapat ang pondo, plano nilang mag-reallocate ng pera kung saan tututukan ng DA ang underperforming areas na may mahinang produksyon o di kaya'y pagtutuunan ang mga lugar na may malakas na ani. Ayun, ganun na magiging strategy. Kinunda naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglalagay sa panganib ng dalawang Chinese fighter jets sa eroplano ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng routine patrol sa Bajo de Masinloc. Nasa loob pa ito ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ni Speaker Romualdez na hindi mariresolba ng matiwasay ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng agresyon, panghaharas o pambubuli. Nagpahayag din ng suporta ang leader ng Kamara sa Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ng Pilipinas sa mga tauhan ng Philippine Air Force tutukuran pala ng Pilipinas sa mga tauhan ng Philippine Air Force na matapang na hinaharap ang panganib dala po naman ng China.
Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nagsagawa ng mapanganib na maniobra ang dalawang Chinese fighters at nagpakawala pa ng mga players sa daraanan ng eroplano ng Philippine Air Force na naglagay sa panganib ng mga sakay nitong mga crew. Inuna naman ni Senator Jaime Marcos ang pahirapang proseso para sa mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Sister, kulelat ang Pilipinas kung ikukumpara sa mga kapitbahay nating bansa sa usapin ng ibinibigay na insentibo ng gobyerno sa mga investor. Kabilang sa binanggit ni Senator Marcos ang 10 taong tax-free at pautang na alok ng ilang bansa o ilang nasyon para makaakit lamang po ng mga mamumuhunan. Yan ay halimbawa ng mababata sa magandang sistema sa Singapore kung saan binabalikat ang pamahalaan ang pagpapatayo ng gusali kapalit ng pamumuhunan ng mga dayuhan. Samantalang sa Pilipinas, sabi ni Senator Amy, mahal na ang kuryente, pinahihirapan pa ang mga investor, kaya nato-turn up sila gaya ng nangyari sa Google. Dahil dito hinimok ni Senator Marcos na maging competitive at maglatag ng mga insentibong hihikayat sa mga foreign investor na pumasok sa bansa para mapalakas pa ang ating ekonomiya. Binigyan din pa ni Senator Marcos na lilikha rin ito ng mas maraming oportunidad sa trabaho, tulong para maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. 5:26 ang oras sa buong kapuluan. Si Attorney Domingo Cayosa ng Integrated Bar of the Philippines kasama na natin. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Angelo. Magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Oo, kaya ho kami napatawag para sana ma-educate ho kami. Ano ho? Tama ba yung ginagawa ho ng ibang mga law enforcers natin na kapag ang isang kaso involving anong tawag dito, vehicular accident na may namatay, aaregluhin na lang, hahayaan na lang polis na magkaaregluhan? Well, nasa decision ho naman yan ng mga sangkot, no? Sapagkat kung komportable na sila, kasi aksidente naman, hindi sinasadya, basta magkasundo ng mga terms and conditions ng areglo, hindi naman kinakailangan isulog pa o pilitin pang magkaso kriminal. Alam mo, ang punot dulo nito, Angelo, yung sobrang mabagal ang ating justice system. Okay. Kaya maganda na rin na yung mga taong bayan, kung kaya naman nilang pag-usapan at aregluhin, huwag nang magkaso. Ang problema nito, kung sakasakaling hindi magkatuluyan o kaya hindi tutuparin yung areglo, babalik uli sila sa korte. Doon makikita uli nila yung delay. So, I think it is a good policy na hanggat pwede maareglo, basta lang nagkakaintindihan at patas yung dalawang panig, no? Pero, para na maiwasan yung napakatagal na proseso sa korte. Pero paano yan ngayon kung walang kakayahan halimbawa? Kasi ang nangyayari ngayon, magiging tingin ho ng publiko, ang batas para lamang sa may pera. Kasi yung kaya makipag-areglo. Paano ho yung walang kaya? Well, pag ganun ho, kung walang kaya at hindi talaga niya kayang tuparin yung pangako, yung areglo, mananagot siya sa batas. Ganun kasi, merong hanggang sa ngayon, yung reckless imprudence, krimen yun Opo, it's a public crime. So, meron ding public good na yung mga reckless drivers mananagot para maging silbing example sa taong bayan at para maiwasan sana, mabawasan yung mga reckless drivers. Pero dahil nga very inefficient ang ating justice system, marami sa kanila nakakalusot. So, yun, yung mga mahihirap naman, pagdating sa korte, huwag silang mag-alala sapagkat nandiyan naman ang Public Attorney's Office na well-funded, magagaling ng mga abogado dyan, matataas na mga sweldo. Hindi, tsaka anniversary nila ngayon, ha? Anniversary ng PAW, ano? At tsaka nandyan din ang mga piskal, ano, na tatayo ng mga abogado rin ng nag-aakusa o nung pong agreed party. Yung biktima naman. So, patas naman, yun nga ang nakakalungkot, Angelo, sapagkat nandyan yung fiskal, abogado yan, gobyerno, PAW, abogado rin, gobyerno. Yung first, abogado rin.
Kaya lang sobrang mabagal yung pag-usad ng hustisya. Sa ibang bansa, alam mo, yung mga vehicular accident, isang hearing, isang araw tapos na eh. May decision na. Kung walang namatay. Dito sa atin, aabutin tayo ng siyam-siyam dito sa ating bansa. Kaya it adds to the frustration ng biktima. Okay. Kung minsan din, it adds also to the frustration dun sa nasasakdal. Kasi nga, dahil nang nasabi mo, kung mas mayaman yung kabila, they can maintain a prolonged litigation. Eh, paano ho naman yung naghahanap buhay araw-araw, di ba? Who determines the price? Sino magdedetermine ngayon ng presyo doon sa halimbawa kung may namatay? Pag-areglo, ang magdedetermine ng kwan yung magkabilang panig. So, negotiations. No? Once na nag-agree, edi ilagay sa kasulatan, tapos magkapirmahan, tapos installment man yan, or cash, or ano man yung pinag-usapan, dapat masunod yun. Kung walang areglo, kailangan dadaan ka sa proseso ng korte. Maayos naman. Both sides should be given a chance. At gaya na nabanggit mo, may proper representation naman piskalya at saka PAW o yung private lawyer. Ang malaking problema talaga, masyadong mabagal yung at matagal yung proseso. Kaya na-frustrate lahat. Walang nananalo eh. Should settlement be done in court o pwede na rin sa harap na lang ng mga pulis? Pwede naman ho yung settlement kaagad na. Kahit nga walang pulis eh. Dalawang tao na lang eh ang magkapirmahan, di ba? O pwede rin sa harap ng pulis para hindi naakyat ng piskalya. Pagdating sa piskalya, meron din as a policy sa kanilang rules of preliminary investigation. Pwedeng dun din magkaareglohan. Pagdating sa korte, yan, idudulog din ng korte sa court annex mediation. Mga trained mediators naman ito. Okay, kung hindi nagtagumpay, pagdating sa korte na bago mag-hearing, susubukan uli ng judge na pag-areglohin yung magkabilang panig. Okay. So, maraming proseso pero yun nga, hindi mabilis yung daloy kumbaga ng proseso. Pero vulnerable sa graft and corruption ang mga law enforcement na dapat tumupad sa kanilang tungkulin na gumawa ng police report para maisumite sa piskalya. Attorney. Well, yun na nga. Yun din ang kinakailangan sa mga police, mga traffic enforcers, police. On the spot, gagawa na ng police report. Bigyan na yung magkabilang panig. Kasi sila naman yung rumorospendo. Nakikita nila yung pinipicturan. Yun alam mo yung delay, kung deliberate dinidelay ng bawat stage, angling for corruption yan. Ang social studies have shown consistently all over the world, when there is delay, there is corruption. Delay breeds corruption. Kaya nga ang ating panawagan, bilisan ang proseso sa lahat ng level. Pero ano ho yan it's just parang nagiging practice na lang. It's not a policy of the state. Still, ang trabaho pa rin ng pulis, magawa ng police report at isumite yung complaint. Kung may complaint man o police kung ano man yung report, isubmit sa piskalya. Tama yan. May areglo o wala, dapat gawin pa rin ng pulis ang kanilang trabaho. Huwag na kasi tamad-tamaran sila na, sige, mag-areglo na kayo dyan para wala na kaming gagawin. Mali yun eh. Mali yun. Dapat mag-areglo man o hindi, meron mang kasulatan o hindi, gawin pa rin nila yung report, di ba? Yung mag-i-sketch, pupunin ang driver's license sa magkabilang panig, lahat ng informasyon, at dapat naka-record pa rin sila. Ang polisiya ng gobyerno sa batas at saka rules of court, ini-encourage yung alternative dispute resolution gaya ng pag-aareglo na kung saan ang magdi-decide niyan yung magkabilang panig. Hindi yung press, hindi yung fiscal, hindi yung police. Pero yung police, kailangan gawin pa rin nila yung trabaho ng pag-imbestiga. Kasi nga, so, kung sakaling pumalpak yung negosasyon, walang areglo, o kaya nagka-areglo pero nagka-onsehan. Nangyayari dito siyan, Angelo Hindi, nandyan ready yung report ng police. Okay. Paano nga pala kung halimbawa nga po may patay? Di mas lalo, as a matter of fact, meron o walang patay, dapat automatic ginagawa ng police. Pwedeng mag-out of court settlement sila kahit na may namatay? Pwede ho naman yun. Basta papayag yung biktima. Basta't papayag yung biktima. Oo, at hindi pwedeng yung police o traffic enforcer
magiging quest. Kasi kung minsan ganyan ang nangyayari, kaya din dumalabo yung pag-areglo. Kasi nga, pinipressure ng pulis. Siguro malakas tumawag sa mayor o sa chief of police yung isa, pinipressure ngayon yung kawawang driver, no? O kung minsan, pagdating naman sa barangay, yung mga barangay conciliation, yung barangay kapitan naman, o kaya yung mga kawani niya, kahit politiko yan, tinitignan kung saan yung boto, saan yung mas malakas. So, it's all in every level. Maganda yung polisiya na as much as possible isettle yung mga kaso para nga mabawasan yung backlog sa korte kasi sobrang bagal na. Pero at the same time, kinakailangan din bawas-bawasan yung bang partisan, yung hindi na patas, di ba? Kaya nang nabanggit mo, kung mas makapangyarihan, may connection, o kaya may kaya yung kabila, kung minsan kinikilingan o kaya ipipresyo na yung kabila. But yun naman ang trabaho ng mga public attorneys office, diba, na i-represent naman yung mga hindi kayang kumuha ng abogado nila. Ang worry ko lang kasi dito, baka nga ho ito maging parang practice na ho, na pang malawakan, ano ha? That negates the purpose of the law that it should be fair to everyone, di ho ba? Baka maging pananaw ho tuloy ng okay lang yan. Pag maka-aksidente tayo, may makapatay tayo, kaya naman natin bayaran. Di ba? Yun ang that will encourage lawlessness eh. Di ho ba? Maari, lalo na dun sa may kaya. Pero yung nandun nasa biktima din ho eh. Kung ayaw naman nila, kahit tabunan mo ng pera, mananagot pa rin sa korte. At pagdating ho naman dun sa kaso, kung merong mang areglo, isusumiti yan sa korte. Ayun. Oo. Dapat pa rin isumite sa korte yung aregluhan. Pag umabot na sa kasuhan, yung mga areglo doon pa lang sa on the spot o doon sa pulisya o sa piskalya, hindi na yan aabot ng korte. Pero halimbawa, hindi nagkasundo, hindi nagka-areglan, so umabot na sa korte, nagsampa na ng kaso. At dahil nga yung proseso, i-refer yan sa mediation, kung matagumpay doon at naareglo, pipirma sila ng compromise agreement or settlement agreement, yan, sinusubmit din sa korte. At yan, ginagawa ng korteng sinusuri ito at ginagawa niyang desisyon yan. Okay. Para sa ganon, sino man ang hindi susunod, mako-contempt of court o kaya meron ng ready redress yung naagrabyado. Yung i-execute na lang. Pwedeng yung sheriff na mag-execute. Yun naman ang kagandahan pag umabot sa korte. Oo. Pero ang paalala ho natin sa mga law enforcers, sa mga pulis na naging imbestiga, may arigluhan o wala, dapat may police report. Ayan, ha? Tama ko yan. Trabaho nila yan. Hindi pwedeng, hindi nila gagawin yan. Kasi kung minsan, yung lalo na sa mga maliliit na, bahala na kayo, mag-arigluhan na lang kayo. Hindi ho, tama yun. Maling-mali yun. Non-feasance yun. Krimen din yan. Gawin pa rin nila yung report. At para lang may backup documentation. Di ho ba? Attorney, thank you for joining us. Maraming salamat for the wisdom ngayong umaga. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Si Attorney Domingo Egon Cayosa, dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. At magandang umaga sa lahat ho ng ating pong mga PAW lawyers. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, paalala nga pala natin, baka ho doon sa mga kababayan natin, pauwi ho ng Pilipinas, wag na ho tayong magmaon ng imported na tsokolate. Mas masarap ho yung Tangerine Chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Produkto po ito ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing sa Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng high value crops. Yung pong cacao beans na ipinoprocess po nila para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate ay available po sa 0919-095-5935 o dili kaya check ko ninyo yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material na ginamit dyan, sabi po ni Dr. Helen Tan, ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen
silentan. Sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Ang Tangerine Chocolate, ulitin ho natin, ay available sa 0919-095-5935. Magandang umaga, Pilipinas! Nasa Leberisa, Maynila ngayon si Sherwin Alparo, nag-iikot para sa ating malakas promo. Lakasan nyo na ang inyong mga TV at radyo. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:40 sa isang oras sa buong kapuluan, direksyon ng ekonomiya sa ilalim ng Pangulong BBM, maganda. Ngunit dapat daw maramdaman ng mga mamamayan. Ayon yan sa Trabaho Party List, detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Pinuri ng Trabaho Party List ang mga foreign direct investment at pledges na natamo sa produktibong working visits sa Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ayon sa grupo, dapat ay maiparamdam pa ito sa bawat mamamayang Pilipino. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, mahalaga na ang mga positibong epekto ng economic agreements ay di lamang makita sa macroeconomic indicators, kundi sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Juan de la Cruz. Dapat din umanong matiyak na ang mga benepisyo ay makararating sa mga mamamayan sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho, pagtaas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Dagdag ni Attorney Javier, kasama rito ang nakaraang pagpupulong ng Pilipinas, Amerika at Japan nitong Abril, kung saan sinabi ni US President Joe Biden na ang pakikipagtulungan nila ay magre-resulta sa mas maraming hanap buhay at pamumuhunan. Matatandaang napagkasunduan sa naturang pagpupulong ang pagbuo ng tinatawag na Luzon Corridor o ang isang economic corridor kung saan nagpanukala ang NEDA ng 21 proyektong nagkakahalaga na mahigit 2 trilyon piso. Kinilala rin ang Trabaho Party List na lumago lalo ang ekonomiya ng bansa ng 6.3% sa second quarter ng 2024 kahit pa maraming hamong kinaharap ang pandaigdigang ekonomiya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Eto, ilang pistol naman sa Parañaque nagsara na. Dahil sa epekto po ng oil spill, marami daw pong mga mamimili na tatakot na. Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle. Yung Angel, napagman sa kanilang loob, nagsara na muna yung ilang tindahan ng isda rito sa Tabiasan Public Market sa Parañaque City dahil yan sa kanilang pagkalugi na yung iniilaga ng mga mamimili ang isda dahil sa takot sa oil spill. Ayon sa mga nakausap nating tindera, hindi na kinaya ng mga kasama nila yung ilang linggong bagsak presyo ng isda na nagre-resulta ng pagtabulok ng kanilang mga paninda. Ang iba naman dito vendor, nag-iba na ng isnisinda noong kasagsaga ng oil spill at nagdala po muna ng baboy na pineperwisyo naman ngayon ng African Swine Fever o ASF. Pagamat unti-unti nang nagababawi ang mga fish vendor, binabawasan nila yung hango upang hindi mabulukan ng paninda. Ang galunggong medyo nakabawi, mabibili na ngayon sa 260 pesos ang kada kilo mula sa 240 pesos noon. Ang pilingan nagmahal din sa 240 pesos mula sa dating 200 pesos kada kilo. Ang pampano nagkapako naman sa 400 pesos. 400 pesos din ang kada kilo ng hipon mula sa 440 pesos kada kilo noon. Ang matambaka nagkapako sa 260 at nananatili naman sa 300 pesos kada kilo yung alumahan habang bumaba ang kada kilo ng salaysay sa 300 pesos mula sa dating 320 pesos. Ang tilapia nakapako sa 160 pesos ang kada kilo. Gayon din ang bangus na nananatili sa 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo. Sabi naman ng mga nagkausap nating mamimili, pas muna sila sa isda at baboy. Magtitiyagaraw muna sila sa mga gulay hanggat merong oil spill at ASF. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! Ulitin lang natin, ang malakas promo ay nandyan sa Leberisa, Maynila. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo at nag-iikot na si Sherwin Alparo. Oy, magandang gising ho ninyo. Dapat ho kasi nag-uultabayo. Dalawang kapsula ho bago matulog para magandang ating gising. Ano? Ang ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma at sumailalim po ito sa mahabang clinical trial. At napatunayan po nila
nila sa pag-aaral na ang bawat kapsula naman ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok ko nito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya para ho sa ating mga suki, sa ating mga kababayan, ugaliin pong mag-take ho ng ultabayo. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:51. Baka kayo ho'y naghahanap ng magandang bahay na pagbungad ho ninyo, pagising ho ninyo, nature kagad sasalubong sa inyo. Yan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Yung kanilang latest na model ng townhouse, yung Bianca. 2 story po ito, 2-story house with balcony na pagbukas po ninyo, nature na kagad ang sasalubong ho sa inyo. Pwede ho ito ma-avail through Pag-ibig Financing at 19,000 plus pesos lamang monthly. 30 years to pay, Makipag-ugnayan po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Nasa loob po mismo ng township yung iba't ibang mga amenities, but more than that, yung blessing po ng nature ang napakaganda. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na si Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Sherwin. Sherwin, where na you? Ay, teka, nawawala si Sherwin. Sherwin. Yung nakikita yung pangalan ng... Ayan. Ayan, nakikita na kita. Ano yan? Ayan, ay salamat sa Diyos. Balingkit? Ano ba yan? Parang tibak yan. Balingkit. Parang tibak. Ano ba yan? Parang tibak yan, pero ang nakasulad dyan, Balingkit Street. Balingkit Street. Sa Balingkit Street, dito sa Liberisa, yan, di ba? May mga graphics pa tayo. Sa Liberisa, Pasay. Dito lumaki ang two-time gold recipient. Taga dyan ba si Carlos Yulo? Oo, si Carlos Yulo. At yun yung kanyang bahay, ayan, sa may gilid. Talaga? Uy, naku, tamang-tama. Tama-tama. Sherwin. Oo. Bukas, August 13, tutungo sila sa palasyo para sa reception at awarding ceremony. Wednesday yan, August 14. Kaya yung parada po, bukas na lang din, para po sa 2024 Paris Olympians. Ano po? Dahil siyempre, medyo late na rin sila darating mamaya. So, pero yung family Yulo, nagpapahinga pa. So, wag muna tayo masyado maingay dyan sa may tapat ng bahay nila. Dahil dito, may nakahuli tayo malakas na nanonood, nakikinig, pero mas nila bagong lutong sinangag yan. Sarap pa. Dito sa may Balingkit, dito makikita mo na balingkit din yung mga tao. Balingkit, parang balingkinitan. Balingkinitan, oo. Ang ganda ni ate. Yan ba yung winner natin? Nanonood ng DZRH sa cellphone habang sila nagtitinda mula alas 2 na madaling araw. Aga. Sipag, Oo. Pangalan niyo po? Margarita Arambulo. Margarita Arambulo. Parang sosyalin yung pangalan. Artistahin, Artistahin. Marianita Arambulo. Ano, Marga o Rita? Margie. Diba? Sige. Okay, bigyan mo na yung premyo natin, Sherwin. Sino paborito mong announcer sa umaga? Si Angelo Palmol. Si Angelo Palmones. Dahil si Angelo Palmones ang paborito mong announcer. Eto, meron kang 1,000 pesos. Thank you. Yan, 1,000 pesos. At syempre, meron ka rin DZRH umbrella. Yan, ang kanyang payong, DZRH umbrella. At syempre, meron ka rin grocery bag
mula sa DZRH yan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations na naman sa mo. Maraming salamat kay Angela Balmone. Sa DZRH, ano ha? Maraming salamat din sa inyo na patuloy na nakikinig at nagsisunin kahit dito pala sa looban nila Kaloy, malakas na nakikinig din yung kanyang mga kapitbahay sa DZRH. Kaya naman congratulations. At sa mga nais panalo, tumutok lang sa DZRH, baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas. From Arts number 6, Sherwin Batalzaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ay, paano po? Ala na tayong oras ha. Pero inisnab na mga leader ng Kamara de Representantes ang umano'y nilulutong impeachment case laban po naman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, hinimok po ng mga kongresista na ituon ang atensyon sa constructive leadership sa halip na espekulasyon lamang ang atupagin. Ang espekulasyon naman ay mula sa social media post ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagpapahiwatig ng isang impeachment daw ang posibleng niluluto laban sa ikalawang Pangulo. Agad namang binasura ni Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega ang naturang espekulasyon. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sigigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa iyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa dating Pangulo ng Amerika, si Benjamin Franklin. Ang sabi niya po, any fool can criticize, condemn, and complain. And most fools do. 2x2 at ACS Balita, Indian sa Wild. Maganda umaga, Pilipinas!